Sa boxing, pwede kang magkamali ng madalas. Pero isang pagkakamali lang ay pwedeng ikapahamak mo. Ang maka-insulto kay Mike Tyson. I want to knock him out so good into Don King's lap and wipe him off the map because he's bad for boxing and his people are bad for boxing. Si Tyson ay hindi nagpapatawad o nagbibigay babala. Kapag siya ay hinamon, naninira siya. You know, I owe it to myself to go out there and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. Oh, that was a tremendous left hand. At ito ang nangyari sa kanila. They can find some fight. Tyson again. He got him with the left hand and he... And Marvis is hurt. Tubbs is hurt badly. Andrew Golota, kilala bilang Polish Butcher, siya ay boksingerong kinatatakutan hindi lang dahil sa lakas, pati na rin sa sobrang marumi niyang estilo ng laban. Si Golota ay sumikat dahil sa kanyang mga kontrobersyal na laban kay Riddick Bowe noong 1996. Sa parehong laban, natalo si Golota sa diskwalifikasyon matapos paulit-ulit na tamaan ang maselang bahagi ni Bowe. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa ring at sa manonood. Pinatibay nito ang reputasyon niya bilang isa sa mga pinakakontrobersyal na boksingero ng panahon nila. May kasaysayan din si Golota sa headbutt at pagkagat, na naging dahilan upang siya ay maging isang hindi pangkaraniwang at mapanganib na kalaban. Para kay Mike Tyson, ang laban na ito na ginanap noong ika-20 ng Oktubre, 2000, isang pagkakataon para makabawi matapos matalo kay Lennox Lewis at patunayan na elite pa rin siyang kalaban. Kontrol! Si Tyson ay dumating sa laban na may record na 48 na panalo at 3 talo, samantalang si Golota ay may 38 panalo at 4 na talo. Mula sa simula, ipinamalas ni Tyson ang agresibo niyang estilo. Nagbato siya ng mga kombinasyong gumulo kay Golota. Sa unang round, isang kanang hook ang nagpabagsak kay Golota sa lona. Bagamat nakatayo na siya ulit, halatang naapektuhan ang kumpiyansa niya at humiling pa sa kanyang corner na itigil ang laban. Pagkatapos ng ikalawang round, sumuko si Golota sa laban na nagdulot ng mga buo mula sa mga manonood at nagtapos ang gabi na napahiya si Golota kay Tyson at pati na rin ng mga manonood. Pinatunayan ni Tyson na kahit ang pinakamaruming boksingero, hindi siya matatalo. Noong Mayo ng 1986, naging saksi ang mundo sa isa sa pinaka-memorable na sandali sa karera ni Mike Tyson ng labanan niya kay Mitch Green. Marahil isa ito sa pinaka-eksentrikong boksingero. Marami ang nagsabi na siya ang pinakabaliw na nakalaban ni Tyson sa karera niya. Si Green ay may dobleng buhay, isang kriminal at profesional na boksingero. Buong tiwala niyang idineklara na hindi uubra sa kanya si Mike Tyson. Tyson, you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Pero agad naging malinaw na mapaglinlang ang panlabas na anyo at na ang salitang hamon, nag-iiba ang kahulugan kapag si Iron Mike ang tinutukoy. Dahil sa mapanghamong pahayag niya, naging personal ang laban kay Tyson, na nakita niya ang tamang pagkakataon para ipagtanggol ang dangal at parusahan ang kawalang galang. Point blank, Michelle Tyson, he's a homo, he's still homo, he's white for homo, and I'm gonna knock him out. Noong gabing iyon ng Mayo noong 1986, si Tyson ay umakyat sa ring na may iisang layunin, parusahan ang kalaban dahil sa pangiinsulto nito. Mula nang tumunog ang kampana, sumugod si Tyson kay Green at bumitaw ng mababagsik na suntok na parang kobra. That he didn't double up. He just was a little bit... That was about a 3-punch combination by
taking a backward step. Whether that's wise or not remains to be seen. I have to think, Ray, that maybe the time he has worn green. Now, green. A free hand to the body. Indicated that he was boxing. Hindi nakalaban si Green sa sunod-sunod na atake ni Tyson. Mas malala pa, hayagang nilait ni Iron Mike si Green habang naglalaban, dinagdag ang kahihiyan. In talking to some of the people he fought. Look at here. Just laughing at him. Hindi lang suntok ang binibigay ni Tyson, nagtuturo rin siya ng leksyon. Suntok pagkatapos ng suntok, walang awa, walang pahinga, 10 buong round ng sakit. He's capable of going green and throwing his punches and not doing any damage. He did much more than he did in his last go and tie him up. It's just... Kahit hindi siya na-KO ni Tyson, buong buo ang pambubugbog. Matapos ang publikong kahihiyan, naghahanap si Green ng pagkakataon para makabawi sa kahit anong laban. At nauwi ito sa kalsada. Pareho pa rin ang kinalabasan. Muli siyang dinurog ni Tyson. Noong Agosto ng 1986, nakipaglaban si Tyson kay Jose Ribalta, isang higanteng Cuban contender na isa sa pinakamatitinding na kalaban niya sa simula ng kanyang karera. Sa loob ng 10 matitinding round, tiniis ni Ribalta ang mga suntok ni Tyson at patuloy na bumalik. Just tremendous body shots and what an uppercut. But you gotta time it. He's not running like Green. Pinakamasakit ang nangyari sa ikalawang round nang tamaan ni Tyson ng hook si Ribalta sa katawan at napamanhid siya. Sinundan ng kanang uppercut sa panga na pabagsak siya sa lona. Before his jab, at times it lands, but you notice the way that it comes back. Comes back slow and it drops. So a counter right hand by Mike Tyson is invited. Nagpatuloy ang parusa ng 9 na rounds. Official judge here. Staying his fury. I don't want to stick too much on ball. It's a combination. Sa ika-10 round dumating ang hatol. Oh, what a shot! And look off inside. He said, yeah, hell yeah. That's a fighter. Noong Hunyo ng 1988, nasaksihan ng mundo ang isa sa pinakamabilis na knockout sa isang laban ng kampeonato. Humarap si Mike Tyson sa walang talong kampeyo na si Michael Spinks sa laban na once and for all. Hindi pa nakakaayos si Spinks sa ring nang umatake agad si Tyson. Isang malakas na kanang suntok ang nagpabagsak sa kanya. Hindi na siya gumalaw. Isa sa pinakamabilis na knockout sa world title history. He leads to the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Di na siya nakatayo matapos ang bilang. Sa loob ng 91 seconds, tinapos ni Tyson ang undefeated na karera ni Spinks. Pinagtibay niya ang reputasyon bilang kinatatakutang puncher sa mundo. Pero kahit bago pa si Spinks, nabuo na ni Tyson ang kanyang karera sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga kalaban kasama ang isang higante na naniwalang sapat ang kanyang jab para mapigil siya. Noong Hulyo 1989, ipinagtanggol ni Tyson ang kanyang corona laban kay Carl "The Truth" Williams. Mas matangkad, mas mahabang abot at kumpiyansa sa jab, akala ni Williams kaya niyang kontrolin ang pagiging agresibo ni Tyson. Pero matapos ilang minuto, nalaman ang totoo. Yumuko si Tyson sa ilalim ng jab at gumanti ng isang mabilis na kaliwang hook. This is sort of revealing that they have felt it as well. Right hand up and watch Tyson's left hook. Malakas na bumagsak si Williams at hindi na nakabangon. Pinatigil agad ng referee ang laban. Pero hindi lang basta sinisira ni Tyson ang kalaban niya. Minsan winawasak niya sila at nagiiwan ng habang buhay na pilat. Unang depensa ng titulo ni Mike Tyson ay laban kay Olympic gold medalist Tyrell Biggs. Isang matangkad at technical na heavyweight na sinasabing may perpektong estilo laban sa kanya. 2 rounds nag-backpedal at nagboxing si Biggs. Nag-jab siya at sinubukang layuan si Tyson. He has found a pattern, actually bobs in a pattern. He can't get into that. Good shot by Tyson. Tyson. And a left hook.
5 rounds. Pero si Tyson ay walang tigil. Pagdating ng ikapitong round, sobra na ang parusa. Tinapos ito ni Tyson sa malupit na kanang suntok, sinundan ng maikling kaliwang hook. Oh, that was a tremendous left hand. Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. Bumagsak si Big sa lona, duguan at talunan. Isa itong pahayag sa mundo ng boxing. Si Tyson ay hindi lang batang kampeon. Isa siyang makinang pangwasak na kayang-kayang wasakin ang mga elite na boksingero. Noong ika-25 ng Pebrero, 1989, dinala ng British challenger na si Frank Bruno ang kanyang laki sa ring, ang kanyang lakas at ang suporta ng buong bansa. Nagulat pa nga si Tyson sa isang malakas na kaliwang hook sa simula. Great. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him up. Bruno showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time. Pero sa ikalimang round, hindi tumigil si Tyson sa pag-atake kay Bruno. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na kombinasyon, pumasok ang referee. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has... Nanalo si Tyson sa pamamagitan ng technical knockout. Gayunpaman, bago ang rematch noong ika-16 ng Marso, 1996, sinabi ni Bruno sa publiko na kaya niyang i-no knockout si Tyson ngayon. Knock him out so good into Don King's lap and wipe him off the mat because he's bad for boxing and his people are bad for boxing. I see myself knocking out Mike Tyson spectacularly, knocking him out. No way he's going to beat me. No way. Sa record na 40 panalo at 4 na talo, dumating si Bruno na kumbinsido na kaya niyang makabawi. Pero pagkatunog ng kampana, pinatunayan ni Tyson na hindi pa natututo si Bruno. Mula sa unang round, inatake siya ni Tyson ng mababangis na kombinasyon na mabilis na nagpahina sa kanya. Anything but Mike Tyson. Trainer Jay Bright said he's concerned about Tyson under control of the belt. He'll be very anxious. Grab Mike when he comes in like that. Every time. Their heads off. Bruno with the questionable chin to fight on the inside generally. But Bruno on Mike's side, he's not bobbing and weaving like he... Bruno for a nice right hand around. You can't fix a chin that was never great to begin with. A left hook by Tyson, but Bruno and gone. Tyson now showing some head movement. Face of Frank Bruno, another left. Did not react as badly as he did in the first. Tyson looking to go back. Less than a minute remaining in round 2. And that's saying something for 240 offensively. Right on. A home run thrown by Tyson. Sa third round, isang matinding uppercut ang nagpanalo kay Tyson via TKO. For the Tyson who fought McGilly and Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno. And it is all over. It is all over here. Muling na-expose si Bruno. Muli na patunayan ang superioridad ni Tyson nang walang duda. Si Peter McNeely, kilala bilang Hurricane, ay boksingero na mas tanyag sa karisma kaysa sa galing sa ring. Sa record na 36 na panalo at 1 talo, nagpakilalang seryosong kalaban si McNeely. Pero ang kanyang mga pahayag sa press conference bago ang laban noong ika-19 ng Agosto, 1995, ay nagpamukha sa kanya bilang isang payaso. If any one of you doesn't respect me or what I'm doing or what I've been doing for the last 3 months since we've been announced, and going against a guy like this, you'd have a big dump in your pants. I'm Hurricane Peter McNeely from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. Sa ring, hindi nag-aksaya ng oras si Tyson sa pagsagot. Sa loob ng 90 segundo 2 beses, bumagsak si McNeely sa mga malalakas na kombinasyon. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. And then the way he's punching that right hand right there. Stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook right up and down goes McNeely. Tinapon ng kampo niya ang tuwalya para ihinto ang laban at maiwasan ang malubhang pinsala. Nice short. He quit. That's it. He quit. McNeely has quit. Napahiya si McNeely at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng mga bagay na hindi dapat gawin bago harapin si Tyson. Noong Hunyo ng 1991,
Muling nakaharap ni Mike Tyson si Donovan "Razor" Ruddock para tapusin ang kanilang tunggalian. Pareho nilang ipinangako ang isang giyera at sa 2 round ay nagpalitan sila ng malalakas na suntok. Ruddock almost disdaining his hook. That wobbled Ruddock a bit. Now, from Ruddock. Big right by Tyson. A heavy right by Tyson stalking Ruddock. Oh, down go! Pagkatapos, nahanap ni Tyson ang butas, malakas na overhand na kanan ang tumagos sa depensa ni Ruddock at pinabagsak siya sa lona. Hard shot. There goes Ruddock again. He's down for the second time. 4, 6, 7, 8. Naghiyawan ng mga tao habang nagbibilang ang referee. Tumayo si Ruddock na sumusuray. Alam niyang lumalayo na ang laban. Ang suntok na iyon ang nagpasya sa rematch at nagpatunay sa mundo na ang lakas ni Tyson ay hindi lang nananalo ng laban, kundi tumatapos din ng mga tunggalian. Sa Manchester, Inglaterra, hinarap ni Tyson ang paboritong lokal na si Julius Francis. Ang laban ay umabot lang ng 2 round. 5 beses pinabagsak ni Tyson si Julius Francis bago itigil ang laban dahil sa kanyang mga kombinasyon. Laban kay Lou Savarese sa Glasgow, Scotland, 38 segundo lang ang kinailangan ni Tyson para tapusin ang laban. Pero pagkatapos, nagkaroon ng matinding kontrobersya. To get some respect, because Mike's only got one speed. It's fast forward. Within seconds, down, and within seconds, Savarese is down on the canvas. I told you Savarese was going to underestimate his speed and his power. A barrage by Tyson. The referee, John Coyle, steps between, and he continues. Coyle's trying to stop it. Tyson says, "I'm sorry" to the referee. Tinamaan pa rin ni Tyson matapos itigil ng referee na si John Coy ang laban at tinulak pa niya si Coy. Nandoon pa rin ang lakas. Matapos ang kontrobersyal na diskwalipikasyon dahil sa pagkagat sa tainga ni Holyfield at 2 taong pagkawala, bumalik si Tyson laban kay Francois Botha ng South Africa. Lamang si Botha matapos 4 na rounds at sinamantala ang kakulangan sa practice ni Tyson. Ngunit sa ika-5 round, tinamaan ni Tyson ng mapaminsalang kanang suntok si Botha, kaya bumagsak siya ng padapa. That's all it took. One shot, he may not get up. Both are stumbling around. 8, 9, can he make it? It's over. It's over. Mike Tyson has won. Nandoon pa rin ang lakas niya. Nandoon pa rin ang gutom, pero nawala na ang konsistensya. Ang laban niya kay Clifford Etienne ang huli niyang knockout. Ang huli niyang sandali ng tagumpay. Sa edad na 36, matapos ang matinding pagkatalo kay Lennox Lewis, inakala ng marami na tapos na si Tyson laban kay Clifford Etienne. Pinatunayan ni Iron Mike na buo pa rin ang kanyang killer instinct. Sa ika-49 na segundo ng laban, nagpakawala si Tyson ng perpektong kanang suntok na hindi nakita ni Etienne. Kaya bumagsak siya sa lona. Tinanggal niya ang mouth guard at halos di gumalaw hanggang 10. Separate the two. Good instructions given by the ref in the early going. Mike gets it with the right hand and Etienne is down. He was really nailed with a foot right hand. It's up the... Itinayo siya ni Tyson at niyakap agad pagkatapos ng laban. Siya pa rin si Iron Mike, nakakawasak na lakas, klinikal na katumpakan, at paalala ng kung ano siya dati. Ito ang ika-50 at huling panalong propesyonal ni Mike Tyson. Laban kay WBB champion Bruce Seldon, 109 na segundo lang ang kinailangan ni Tyson para mabawi ang isa pang titulo. Matapos pabagsakin si Seldon gamit ang isang suntok sa loob ng 70 segundo ng laban, pagkalipas ng ilang segundo, muling nagpakawala ng matinding suntok si Tyson at napabagsak si Seldon sa lona at agad na tinapos ang laban. Straight up there. Now that's not... Down goes Bruce Seldon. There, but he has fell. Back comes Seldon. And Tyson with a... Si Tyson muling nagkamit ng 2 sinturon. Noong Marso ng 1986, pumasok si Tyson sa ring bitbit ang perpektong record na 18 panalo lahat knockout. Alam ng mundo na hindi magtatagal si Steve Zowski. That was just an awesome weapon. Scott Frank, Mike Perkins at anywhere he can. Zowski reddened under while the round card girl is still stepping down. Tyson comes out. Steve Zowski, who is now taking the bet from the body shots. He's red on the right side. His face is reddened.
Sa ikatlong round, nilapitan ni Tyson at pinakawalan ang perpektong kaliwang hook sa baba. Bumagsak si Zuski at hindi na nakapagpatuloy. Yan si Tyson sa kanyang totoong anyo. Eksplosibo, eksakto at mapaminsala. At habang malinis ang knockout kay Zuski, mas mabilis pa ang kay Robert Colay. Isa sa pinakamabilis na unang round sa kanyang karera. Noong Mayo ng 1986, hinarap ni Tyson si James "Quick" Tillis, isang tusong veterano na naging unang nakapaghatid kay Tyson sa desisyon. Pero kahit sa laban na umabot sa scorecard, nahanap pa rin ni Tyson ang paraan para iwan ang kanyang marka. Takes a veteran to understand that by punching to the body, you can take all that movement away from him. Took a right hand. That sounded to end round one. And in his previous 19 appearances. The handle of Quick Tillis to get to the top lead, and he is right now. Sa ika-4 na round, sumugod si Tyson gamit ang isang maikling kaliwang hook na nagpabagsak kay Tillis sa lona. Was distracted before he got punched. Again, he lunges in against Cole. The left hand. Bumangon si Tillis, ngunit ipinakita ng pagbagsak na iyon ang isang bagay. Kahit hindi mag-knockout si Tyson, sapat na ang isang malakas niyang suntok para mabago ang laban. Hands him behind the head. Tillis landed a left. Didn't seem, Including the time he fought for the title. He's this way and goes to a decision. Tyson might as well. It was inevitable that he clenches when his hands are free and he has a chance to punch. Landed a. See how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Para kay Tillis, ang pag-abot sa desisyon ay moral na tagumpay. Para kay Tyson, isa lang itong gabi na pinakita niyang siya ang pinakamapanganib na puncher sa boxing. Kung isang hook kayang patumbahin ng veterano, kaya ng kombinasyon niya sa katawan at ulo na gibain ng kalaban. Si Larry Holmes, isang alamat ng boxing, ay tinalo si Muhammad Ali noong 1980 na naglagay sa kanya sa tuktok ng esport. Bago ang laban niya kay Tyson noong January 22, 1988, sinabi ni Holmes na mako-knockout niya ang batang kampeon. I'm ready to go in there with Mike sometime January, whatever day they want. And hope it's going to be on HBO because I want the world to be able to see it. And out of this fight, I hope it's such thing as fairness. Last time I didn't get it, and I complained about it. The world seen it. Now I hope once they see it once more, it's fairness. I'm going to knock this guy out. Tyson makes a lot of mistakes. And if he fights me dirty, that's what kind of fight it's going to be all night. Because I didn't see a class of fight. I didn't see a guy that with class in there tonight. I seen a guy that throws elbows. I seen a guy that throws butts. I seen a guy that hits after the bell. I seen all of this in Mike Tyson. I didn't see a gentleman in there. If they want to make him out of a beast that he's claimed to be, he's going to be in there with a beast. I'm an experienced professional fighter. I am no kid. I do not play. So if he wants to fight any way he wants to fight, I am capable of fighting any way anybody want to fight. Si Muhammad Ali, na nasa event, ay hiniling kay Tyson na ipaghiganti siya, na nagdagdag ng emosyon sa laban. Sa ring, lumaban si Tyson ng may matinding lakas na malinaw na ipinapakita na hindi lang siya para sa sarili niya lumalaban, kundi para rin sa kanyang idolo. defensive fighter, and this is the first round. Larry just again. Look at the look on Larry's face. Because Larry is a guy in his career. Forget he's 5'11 and a half. Larry's 6'3". First good right hand landed. This is the part right at the end of the round. He caught Larry flush that. Sa ika-4 na round, 3 beses na pinatumba si Holmes ng mga hook at uppercut, kaya itinigil ng referee ang laban. Continue that round after round. Oh, a big right hand. Larry is hurt. I don't know if he's going to be able to survive this. Definitely hurt. His legs are gone. And in comes Mike. It was a big right hand. Larry's down again. Then I'm going to continue. Tyson knows he has him in trouble. It's just a matter of time. Larry will not survive. That was able to do it against Ronaldo Snipes. He goes with a big right hand inside. There's the left. There's the right. Larry's ready to go again. He should be hanging on. There with the right hand. The left hand. He's going to hang on. Or he'll stop the fight. Now he goes. Pinagtibay ng panalong ito si Tyson bilang undisputed champion at naibalik ang karangalan ni Ali. Noong Pebrero ng 1986,
Humarap si Tyson kay Jesse Ferguson, isang matibay na kalaban na nangakong susubok sa batang knockout artist. Of Tyson's still first round knockout victory. But now, but Ferguson is standing still and allowing Tyson to shell. If form hold. Mike Tyson, the thing that makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. The pressure of the event has got to drain something out of him. Round heavyweight fight between Mike Tyson and Jesse Ferguson. Sa loob ng ilang rounds, nagtiis si Ferguson hanggang sa tamaan siya ni Tyson ng gusto niyang suntok. Isang malakas na kanang uppercut ang bumasag sa depensa niya at agad binali ang ilong. Was in trouble in both the first and 10th rounds, and now he's in trouble here. Blood coming out from the nose. Dumadaloy ang dugo habang bumabagsak si Ferguson at binibilang ng referee. Tumayo siya pero tapos na siya. Itinigil ang laban makalipas ang ilang sandali. Ferguson's nose, Jim. He is in desperate trouble. It will not last much longer. And gamely hanging in, having trouble covering up. 4 seconds, 3 seconds. Jesse Ferguson barely made it out of round 5. Ferguson, he must maintain a little bit of distance so that he's going to take a point. He's disqualified. Ang uppercut na yon ay hindi lang basta knockout, kundi sandata ng pagkawasak. Pinatunayan ni Tyson na kaya niyang tapusin ang laban sa isang suntok. Noong Setyembre 1985, umakyat sa ring sina Michael Johnson at Tyson at tumagal lang ng kalahating minuto. I'm glad you pointed it out because down he goes. Lumapit si Tyson at pinakawalan ang malakas na kanang cross sa panga ni Johnson. Agad itong bumagsak at natapos ang laban sa loob lamang ng 39 na segundo. 23-pound weight advantage, and he put it all there. Isa ito sa mga unang knockout ni Tyson, babala sa buong dibisyon. Kahit noong binatilyo pa siya, may taglay na siyang lakas para tapusin ang laban bago pa man ito magsimula. Noong Disyembre ng 1990, hinarap ni Tyson si Alex the Destroyer Stewart, isang delikadong puncher na may isa sa pinakamataas na KO ratio sa dibisyon. Pero para kay Tyson, walang saysay ang mga palayaw. Mula sa unang kampana, nilamon siya ni Tyson. Isang matinding left hook ang yumanig kay Stewart, sinundan ng brutal na kombinasyon na nagpabagsak sa kanya sa unang round. Try to keep Tyson occupied. If he stops throwing, he'll be dead. Tyson lands a right and another. A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. Just land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. Sinimula ng referee ang bilang, pero tapos na ang laban. Nawasak si The Destroyer sa loob ng 2 minuto. Isa na namang pangalan ang nadagdag sa walang katapusang highlight reel ng mga first round knockout ni Tyson. Pero hindi lang si Stewart ang tinamaan ng lakas ni Tyson. Sa buong kanyang karera, si Tyson ay nakilala sa pagtatapos ng laban bago pa man ito magsimula. Laban kay Robert Colay, ilang segundo lang ang kinailangan niya. Sinimulan niya ito gamit ang isang matinding left hook na binitawan ng may surgical precision. Bumagsak agad si Colay at hindi na nakatayo. Left hook, good night. What a great shot. There's a mandatory. Isa ito sa pinakamabilis na knockout ni Tyson sa unang round. May nabura na namang pangalan sa wala pang 1 minuto. Sa ika-12 niyang professional fight, akala ni Eddie Richardson kayang subukan ang batang Tyson. Natapos agad ang laban bago pa magsimula. of course. Right hand, right. Ang unang suntok na pinakawalan ni Tyson, isang mapaminsalang right hand, pinabagsak si Richardson sa lona. Nakabangon pa siya, pero ang kasunod na suntok ang nagpasya sa kanyang kapalaran. Future. They can find some fights then. Left hand almost drove Richardson right through the canvas. Ito na ang ika-6 na sunod na first round knockout ni Tyson. Isang brutal na paalala na isang suntok lang ang kailangan niya para tapusin ang anumang laban. Noong ika-26 ng Hulyo,
1986 sa programang Wide World of Sports ng ABC, ang anak ng heavyweight legend na si Joe Frazier ay sumabak sa ring kasama ang 19-year-old destroyer. Ito ang knockout na nagdala kay Mike Tyson sa kasikatan. Si Marvis Frazier ay may 16 na panalo at walang talo, may sikat na pangalan at kahanga-hangang credentials. Pero balewala ang lahat ng iyon. Simula pa lang, matindi na ang pag-atake ni Tyson. Isang malakas na kanang uppercut ang nagpabagsak kay Frazier at para siyang gulay. Sumunod ang isang nakakatakot na flurry ng mga suntok na muntik nang tanggalin ang ulo niya. Uppercut and Marvis is hurt. Frazier is down. Joe Cortez. Bumagsak si Frazier sa mga lubid, nakaupo at walang malay. Sa loob lang ng 30 seconds mula nang magsimula, agad pinatigil ni referee Joe Cortez ang laban. Ito ang pinakamabilis na knockout sa karera ni Tyson. Delete this phrase. Noong 1 ng Nobyembre, ilang araw bago pumanaw si Cus D'Amato, ang kanyang maalamat na tagapagsanay dahil sa pulmonya. Humarap si Tyson kay Sterling Benjamin sa Latam Coliseum ng New York. Si Benjamin ay may 6 na sunod-sunod na pagkatalo at malapit ng madagdagan ng ikapito. Sa loob ng 54 na segundo, dinurog siya ni Tyson. 10 wins, 7 inside round 1. Did I say 7? Make that 8. Ito na ang huling professional na laban ni Benjamin. Nagretiro siya kaagad matapos maranasan mismo ang galit ni Iron Mike. 3 araw pagkatapos, pumanaw si Cus D'Amato. Wala na ang lalaking humubog sa isang problemadong bata mula Brooklyn upang maging isang makinang panglaban. Ngunit ang kanyang pinakamalaking obra ay ngayon pa lang sumisikat. Noong 1988, naging simbolo ng takot sa boxing ang pangalan ni Mike Tyson. Pero si Tony Tubbs, mayabang at kumpiyansa, hindi natutong igalang ang hari ng ring. Si Tyson ang nagturo sa kanya ng leksyon. You know what? This fight might not be hard as y'all think it's gonna be because Mike Tyson is only good for what he can hit. Ang laban ay isa pang hakbang sa world title tour ni Tyson na may record na 33 at wala. Si Tyson ay humarap kay Tubbs na may record na 24 na panalo at 1 talo na may 15 knockout. Nagsimula ang laban sa matinding palitan, nakakatama si Tubbs ng ilang jab habang nananatiling nakatakip. Head movement. But now it does not look that way. 6-4. Well, here with Tubbs, the uppercut, I ain't punched twice, and then no. This is the killer. Kidney. 1 minute to go in round 1. Pero pagdating ng ikalawang round, nagsimulang maramdaman ang epekto ng mga suntok ni Tyson sa katawan. Pick that rhythm with a jab. He will have to be effective with down 1. Hadley. So now Hadley and Rooney have had. They told him to drop the right hand, but the left hook lands. Sumagot si Tubbs gamit ang mga kombinasyon. Pero nakita ni Tyson ang butas at pinakawalan ang malakas na kaliwang hook. Nasuray sandali ang challenger bago bumagsak sa lona. That was not a punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Diretso siyang pinadala ni Tyson sa impyerno. Noong ika-6 ng Marso 1985, sa Albany, New York, nag-debut si Mike Tyson bilang profesional sa edad na 18 laban kay Hector Mercedes. May mga bulong-bulungan sa mundo ng boxing tungkol sa batang alaga ni Cus D'Amato. Wala talagang handa sa kanilang makikita. Tinugis ni Tyson si Mercedes na parang mabagsik na mandaragit. Sa loob ng 71 segundo ng unang round, kumonekta si Iron Mike ng matitinding kombinasyon na nagpatiklop kay Mercedes upang tanggapin ang bagong hari ng heavyweight. Agad na pinatigil ng referee ang laban, technical knockout. Nagsimula na siya ng bagong karera at ito pa lang ang simula ng pagkawasak. Kahanga-hanga ang debut ni Tyson, ngunit mas nakakatakot ang ika-4 niyang profesional na laban. Laban kay Ricardo Spain sa Resort Casino Hotel ng Atlantic City. Kinailangan lang ni Tyson ng 36 na segundo para tapusin ang laban. Pinabagsak ni Tyson si Spain sa unang pagkakataon, sa loob lang ng 18 segundo. 17 fights, 15 and 2, is only 2 losses. Oh, good right hand, down goes Spain. Well, right hand is a strong one from Mike. Nang makatayo si Spain, isang malakas na kaliwang hook ulit ang nagpabagsak sa kanya. Hindi na nag-abala ang referee na magbilang.
Tapos na lahat bago pa makaupo ng maayos ang karamihan sa mga tagahanga. Let Spain continue, and here comes Tyson again. He got him with the left hand, and he's out of here. It is over. Ang kanyang bilis at lakas ay naging alamat na, pero nag-iinit pa lang si Tyson. Sa kanyang ikapitong profesional na laban, humarap si Tyson kay Lorenzo Kennedy. May record na 3-0 at may pag-asang sumikat sa karera. Ang mga pag-asang yon ay naglaho sa loob lamang ng 65 segundo. Nagpatuloy pa ng ilang taon ang karera ni Kennedy, ngunit hindi na siya nakaahon mula sa pagkatalo. Si Tyson ay may record na 7-0 na may 7 knockout, lahat ay sa unang round. Nabibigyang pansin na ng mundo ng boxing. Hindi siya karaniwang boksingero, may kakaiba sa kanya. Isang bagay na nakakatakot. Pero hindi kilala ang mga unang biktima na ito. Ang totoong pagsubok ay paparating pa lang kapag si Tyson ay haharap sa mga ranggong kalaban at mga bihasang kampeon. Si Buster Mathis Jr., anak ni Buster Mathis Sr., ay may natatanging technical na estilo kumpara sa ibang heavyweight ng kanyang henerasyon. May record na 20 panalo at 1 talo lamang. Kumpiyansang dumating si Mathis sa laban niya kay Tyson. Sa mga naunang panayam, siniguro ni Mathis na alam niya paano pigilan si Tyson at magiging mas madali ang laban kaysa iniisip ng marami. For every action, there's a reaction. So everybody know how Mike Tyson's gonna act November 4th. So it's up to me how I'm going to react. Well, I ain't gonna tell you. You know he's coming with left hooks. He's coming out wide. He's coming out swinging hard. Coming out fast. I gotta do the same thing. I gotta bring it to Mike. Like I said, Mike not gonna get into my mind. I'm gonna do what I gotta do to beat Mike Tyson, plain and simple. I'm not afraid. But what should give the public confidence that you really can give Mike Tyson a good fight? Well, I'm very confident, and when I'm going there to fight Mike Tyson, I know what Mike knows. We're from the school of D'Amato, and my father was trained under D'Amato, Ferriello, was trained under D'Amato, so I know what Mike Tyson's going to do. Now it's up to me what I'm going to do. He's underestimated me, and I love when people underestimate. Para kay Tyson, ang laban na ito ay hudyat ng kanyang pagbabalik matapos ang mahigit 1 taong suspension. Dumating siya sa laban na may record na 42 panalo at 1 talo. Desidido siyang muling makuha ang tuktok sa boxing. Mula sa simula, ipinataw ni Tyson ang kanyang ritmo. Pinapalapit ang distansya at pinaparusahan si Mathis gamit ang mga hook sa katawan at uppercut. He's 224 pounds. Side, we'll see what happens when he gets hit though. Body punches. But tonight he's doing a good job slipping. Tyson. Mike switched to southpaw and threw like a right jab. We are through with round 1, and Buster Mathis has lost it. Comes Tyson now, connecting with the left jab and coming with the right one again. Says that he is physically stronger now. Going up against a guy almost shorter. That's and misses again with the left. From the southpaw stance. And he comes with the right. Oh, and there's a nice right uppercut. And then Tyson counters himself. Now it's changing blows. Combinations behind the jab. Frank Cappuccino. Oh, Tyson caught him with the right. Sa ikatlong round, isang malupit na uppercut ang nagpatumba kay Mathis sa lona. Tinapos ang laban sa matinding paraan. Around on your opponent's side and then crack. Oh, he got a right uppercut. Another right uppercut. Nalaman ni Mathis sa mahirap na paraan na hindi dapat maliitin si Tyson. Hindi lahat ng knockout ni Tyson ay kasing bilis ng kidlat. Laban sa veteranong si Jesse Ferguson sa Houston Fieldhouse ng Troy, New York, ang lakas ni Tyson ay ipinakita sa ibang paraan. To go in the round, Ferguson about to become the black trunks belong to 19. Round 2. We apologize for the quality of our... Makes him special. Not just power, but he really gets the punch there quickly. Right now, Ferguson's just fighting a survival. Be answered, are his chin and his stamina. Right now, he's in... Mas tumagal si Ferguson sa ring laban sa profesional na si Mike Tyson kaysa sa alinman sa kanyang 17 na unang profesional na kalaban. Pero sa ika-5 round, tinamaan siya ni Tyson ng napakalupit na uppercut kaya nabali ang ilong niya. A TKO defeat out of decision. Was in trouble in both the first and 10th rounds, and now he's in trouble here. Blood coming out from the nose of death. Sa ika-6 na round,
Sinimulan ni Ferguson na yakapin si Tyson ng matagal at tumangging bumitaw, kaya napilitan ng referee na i-disqualify siya. Ferguson in his 10-round loss to Carl the Truth Williams, a TKO defeat. Ngunit naging kontrobersyal ang sumunod na pangyayari. Nagprotesta ang kampo ni Tyson dahil sa diskwalifikasyon na magwawakas sa knockout winning streak niya. Sumang-ayon ang mga referee at pinalitan ito ng TKO. Sa pagitan ng mga depensa, pumayag si Tyson sa mabilisang laban kay Tony Tubbs sa Tokyo. Pero tumagal lang ito ng 2 round. What's hurt? Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Ang lakas ni Tyson ay nagiging predictable sa pinakamagandang paraan. Noong June 27, 1988, dumating ang pinakamahalagang laban sa karera ni Tyson bago si Buster Douglas. Ito ang knockout na tumatak sa lahat ng naging undisputed champion si Tyson. Dumating si Michael Spinks na may record na 31-0 at lehitimong hangarin maging lineal heavyweight champion. 2 ulit niyang natalo si Larry Holmes. Hindi pa siya na knockout sa karera niya. Nandoon sina Donald Trump at Muhammad Ali sa unang hanay at napanood kung paano pumasok ang 21 years old na si Tyson para ipagtanggol ang kanyang 3 titulo. Ang laban ay naging sentro ng atensyon at nagbasag ng pay-per-view records. Mula sa unang sandali, si Tyson ay sumugod kay Spinks na ang layunin ay patumbahin siya sa unang round. Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Sa loob ng 71 segundo ng unang round, napatumba si Spinks dahil sa suntok sa katawan. Una siyang nabagsak sa lona sa kanyang karera. Michael Spinks has to keep moving because every shot. Uppercut landed inside. Bumangon si Spinks na nanginginig ang mga binti. Agad siyang sinugod ni Tyson at isa pang malakas na kanan ang muling nagpabagsak kay Spinks. Ngunit ngayon ay hindi na siya nakatayo. Spinks has ever been down in a professional fight. And he's down again and in serious. Si Mike Tyson na ang undisputed heavyweight champion sa mundo. Sa edad na 21 siya ang kinatatakutang boksingero sa mundo. Dapat ito na ang rurok ng karera ni Tyson. Pero mas madilim pang panahon ang darating sa kanya. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Noong November 22, 1986 sa Las Vegas Hilton, hinamon ng 20 taong gulang na si Mike Tyson si Trevor Berbick, ang WBC heavyweight champion, para sa pinakamataas na titulo sa boxing. Si Berbick ay subok na kampeon. Tinalo niya si Pinklon Thomas para makuha ang sinturon. Nakayanan niyang tapusin ang 15 rounds laban kay Larry Holmes. May karanasan siya, matibay at delikado. Nervous before the fight. He had never gone 10 rounds before, but Should be about the last hurrah. Pero hindi pa siya nakalaban ng tulad ni Mike Tyson. Sa ikalawang round, nagpakawala si Tyson ng malakas na kombinasyon. Malakas na kanang suntok sa katawan at sablay na kanang uppercut. Sinundan ng malakas na kaliwang hook sa noo ni Berbick. Ang sumunod na nangyari ay naging iconic. Bangs the body. Wow! That uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook. And he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart. But his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out. Natapos ang laban sa 2 minuto at 35 segundo ng ikalawang round. Sa edad na 20 taon, 4 na buwan at 22 araw, si Mike Tyson ang pinakabatang heavyweight champion sa kasaysayan ng boxing. At hawak pa rin niya ang record na ito ngayon. Dumating na si Iron Mike at ang heavyweight division ay magbabago na magpakailanman. Bilang kampeon ng WBC, ang unang depensa ni Tyson ay laban sa dating kampeon na si Pinklon Thomas. Mapanganib na manlalaban na malakas ang kanang kamao. Sistematikong binasag ni Tyson ang depensa ni Thomas sa 6 na rounds. Sa round 6 pagkatapos ng sunod-sunod na matitinding kombinasyon, pinatigil ng referee ang laban.
Matagumpay na naidepensa ni Tyson ang kanyang unang titulo. Nagsisimula pa lang siya sa kanyang landas tungo sa pagiging walang kapantay. Noong Setyembre ng 1986, si Tyson ay may record na 24 na panalo at wala pang talo at naghahanap ng pagkakataon para sa titulo laban kay Alfonso Ratliff sa Hilton ng Las Vegas. Muling ipinamalas ang brutal na lakas. Sa round 2, tinamaan ni Tyson si Ratliff ng perpektong kanan at napadapa ito sa lona. Tyson has left little doubt about that so far. Right hand, that should be just about it. Davey Pearl looking very closely. And that's all. It's over. Nagtapos agad ang lahat at sa loob lang ng isang buwan, may tsansa na si Tyson manalo ng kampeonato. Bago nakuha ang kampeonato, unang malaking pagsubok ni Tyson si James "Quick" Tillis. Ito ang unang beses na may tumagal ng lampas 4 na rounds kay Iron Mike. Gamit ang galaw at depensa, pinahirapan ni Tillis si Tyson sa 9 na rounds. See, such a young fighter understands and win a decision in this fight, Jim. He has to try to take. Let's see. Remember against Jesse Ferguson that look at the hand speed by Tyson. Past 119 of this round. Fight interview that he found that spirit. Sa ika-10 round, tuluyang pinatumba siya ng walang tigil na presyon ni Tyson. It will be interesting to see how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Itinigil ng referee ang laban. Pinatunayan ni Tyson na kaya niyang tapusin ang laban kahit umabot ito sa dulo. Pumasok si Bruce Seldon sa laban na puno ng kumpiyansa. Naniniwala siyang ang laki at jab niya ang magpapakita kay Tyson bilang labis na pinupuring boksingero. Sinabi niya sa media na hindi na si Tyson ang mabagsik na boksingero noong dekada 80. Tinawag siyang matapang ng ilan, delusional naman ng iba. Pero hindi iyon mahalaga. Mike Tyson's not going to defeat me. Mike Tyson's not going to take my title from me. Siguradong gugulatin ni Seldon ang mundo, pero sa halip, si Tyson ang nanggulat sa kanya at winasak agad ang kumpiyansa niya sa loob ng 2 minuto. Simula unang kampana, matindi ang titig sa kanya ni Tyson. Sa unang round, wala pang 2 minuto, tinamaan ni Tyson si Seldon ng malakas na kanan kaya napaluhod ito sa lona, na nakadilat ang mga mata sa takot. Bruce has used that jab to step into the iron storm to get to Mike Tyson. Okay? Fighters that go fighting backwards because Tyson coming forward. Inspiration. Seldon mark left jab. Again. Up into Mike, maybe. He's not going backwards. Not at this range. But Tyson is not. Look how he stands straight up there. Now that's not. Bahagya siyang nakatayo bago ang bilang, pero isa pang suntok ni Tyson ang muling nagpatumba sa kanya. Nagbu ang mga tao, inaakusahan si Seldon na sumuko, pero hindi iyon pinansin ni Tyson. Hindi lang nawala kay Seldon ang sinturon ng WBC, nawala rin ang kanyang dangal, at hindi na muling bumalik ang kanyang reputasyon.